Okay. Pag-usapan natin to. Meron tayong mga mahalagang kaisipan mula sa aklat na Fund the Mission, Fuel the Movement ni Chris R. Velasquez. Kung ikaw nasa ministry ka ngayon, o baka nagbabalak pa lang, o curious ka lang talaga kung paano ba sinusuportahan ng mga ganitong gawain para sa itong talakayan natin. Oo. Ang gusto nating gawin dito ay himayin yung, alam mo yun, yung idea na ang paghingi ng suporta hindi siya parang pabigat. Ayon sa aklat, isa raw itong spiritual na paglalakbay, pakikipagtulungan. Tama. At ang ganda nga nung pagbabago ng pananaw na binibigay niya. Kasi imbes na yung parang nakakaiya o parang namamalimos ka, ang turing dito ay pag-imbita. Pag-imbita. O, pag-imbita sa iba na makasama sa kwento sa mas malaking ginagawa ng Diyos. Tingnan natin yung mga basihan niyan sa Biblia, tsaka kung paano ba ito ngayon. So, ang pinaka-core talaga ng argumento, bale ay itong paghanap ng suporta, hindi siya balakid. Isa siyang, ano nga ulit yung term? Divinely ordained partnership Oo, yun nga. Partnership na itinalaga ng Diyos. na parang binabago daw nito yung takot, nagiging pananampalataya. Tapos yung kaisipan na laging kulang, nagiging parang sagradong kolaborasyon. Ah, Tama ba? Hindi pagmamakaawa, kundi pag-aanyaya. eksakto. At sinusuportahan niya yan ng mga halimbawa, galing sa scripture, tulad nung pagbibigay ng mana sa Exodus. Hindi lang yun pagkain parang pinapakita na yung provision ng Diyos, dumadaloy yan sa community. Oo nga, no? O kaya yung partnership ni Pablo sa mga taga-Filipos, Philippians 4, binanggit niya yon. Pinasalamatan niya yung tuloy-tuloy nilang pakikibahagi. So kita mo, hindi lang pera relasyon talaga, community. Dito napapasok yung konsepto niya ng the theology of provision. Okay, teka. Theology of provision. Pwede mo bang i-elaborate pa yan ng konti? Ano yung pinagkaiba niyan sa, alam mo yun, sa normal na pag-iisip natin tungkol sa pera sa ministry? Magandang tanong. Kasi yung theology of provision, hindi lang siya yung parang, magpo-provide si Lord. Okay, totoo yun. Pero ang punto dito, kinokontra nito yung tinatawag na scarcity mindset. Yung laging kulang. Oo, yung parang lagi nag-aalala na baka maubusan. Ang sinasabi ng theology na to, ang Diyos ang ultimong source, pero madalas, ginagamit niya yung kanyang mga tao. Parang channel. Channel. Gets ko. Kaya't natural lang na i-invite natin yung iba na maging bahagi ng flow na yon ng bihaya niya. Nababago yung pressure na parang ikaw lang mag-isa ang kailangang maghanap ng pundo. Wow, ang laki nga ang shift nung sa isipan. Pero kung hindi lang siya tungkol sa pera, paano siya nagiging spiritual discipline? Kasi, let's be honest, medyo awkward pa rin talaga para sa marami yung humingi ng suporta, di ba? Totoo yan. At dun nga pumapasok yung pagiging spiritual discipline niya Kasi, una, sinusubok talaga yung pananampalataya mo. Yung trust mo ba nasa Diyos o nasa sarili mong galing? Sabi sa aklat, yung takot natin o yung awkwardness, madalas galing yan sa maling tingin natin sa Diyos o sa proseso. Na parang kailangan nating i-convince siya o i-convince yung mga tao. Pero kung iisipin mong invitation ito, Nagkakaroon ng tapang. oo, nagkakaroon ng tapang. At kasama na dyan yung mga practice talaga, tulad ng panalangin, pag-aayuno. Tapos, ginagamit din yung mga tools ngayon ng video testimonies, emails, social media, hindi lang para manghingi, kundi para bumuo ng community. Mga sagradong instrumento daw para magkaroon ng tunay na koneksyon sa mga partners. Okay, gets ko yung mindset shift, yung spiritual side. Pero syempre, kailangan din natin ng practical na mga hakbang, ano? Meron din bang ganun sa aklat? Hindi naman pwedeng puro theology lang. Oo naman, meron. May mga practical tips talaga. Paano ka gagawa ng malinaw na vision? Paano mo ikukwento yung mission mo sa paraang tatagos sa puso? Importante yon. O nga, Tapos, paano bubuin at aalagaan yung support team mo? Hindi lang sila parang ATM, kundi partners talaga. Kasama mo sa hirap at ginawa. Tsaka, mahalaga rin, paano mo iha-handle yung rejection o pagtanggi? yan. Mahirap yan.
Oo, pero part yun ng proseso. At tungkol sa pagkwento, sabi pa nga, hindi lang daw puro tagumpay. Minsan daw mas effective pa yung pagiging vulnerable, yung pag-share kung paano kumilos si Lord kahit may kahinaan or challenge. Ang goal kasi, hindi lang yung short-term na tulong. Ang gusto niyang mabuo yung tinatawag niyang legacy partnerships. At teka, legacy partnerships. Ano yun exactly? Mas malalim pa sa pangmatagalan? Oo, parang ganun. Hindi lang siya tungkol sa tagal, kundi sa lalim ng nirelasyon at yung impact. Yung partnership nyo nakatuon sa mutual spiritual growth, sa pag-iwan ng marka para sa kaharian ng Diyos. Higit pa sa transaction ng pera, magkatuwang talaga kayo sa paglago at sa misyon. Malinaw. So, para sa iyo na nakikinig ngayon, ano yung pinakamahalagang takeaway dito? Lalo na kung nasa sitwasyon ka na kailangan mong mag-raise ng support. Siguro ang pinakaimportante talaga ay yung pagbabago ng pananaw. Yun ang hamon eh. Huwag mong tingnan ang fundraising bilang pabigat o nakakahiya. Tingnan mo siya bilang isang mahalagang bahagi ng spiritual journey mo. Oportunidad to para lumago ka sa pananampalataya at para imbitahan mo yung iba na makisali. Hindi lang sa pera nila, kundi sa puso nila, sa mission mismo. Pagbuo ng community? Oo, pagbuo ng community na iisa ang layunin. Yung mismong proseso, yung pag-uusap, pagkwento, pag-build ng relasyon, bahagi na yan ng paghubog sa'yo at sa ministry mo. Malinaw nga. Ibang-iba yung lente na binibigay ng aklat na to sa isang aspekto ng ministry na madalas kinatatakutan natin o iniiwasan. Parang binabago niya yung narrative mula sa pagiging tinawag lang patungo sa pagiging sinugo na may sapat na suporta dahil sa partnership sa Diyos at sa kanyang mga tao. Tama. At siguro, iiwan namin sa'yo itong tanong para pag-isipan mo. Kung ang paghahanap ng suporta ay hindi lang pala tungkol sa pera, kundi tungkol din sa pagbuo ng relasyon, sa pagpapalago ng pananampalataya, paano kaya nito pwedeng baguhin yung paraan ng paglapit mo? Hindi lang sa mga potential partners. Oo, hindi lang sa kanila, kundi pati sa pagtingin mo sa sarili mong misyon. Ano kaya ang magbabago kung bawat usap tungkol sa suporta, sisimulan mo sa mindset na ito'y isang sagradong imbitasyon, isang imbitasyon sa mas malalim na paglalakbay para sa'yo at para sa kanila?